Ngayong araw na nga pala yung pag-uwi ko ng Pilipinas, nakamuntikan pang hindi matuloy. Hinatid na nga pala ako dito ng aking amo dito sa airport ng Bahrain. Pinabalan pala ako dito ng aking amo saglit at ayun, nagpaalaman na kaming dalawa at ako na nga yung mag-isa mag-check-in. Isang buwan lang naman yung bakasyon ko sa Pilipinas para umattend ng graduation ng aking anak sa college. Etong pag-uwi ko nga pala to sa Pilipinas is regalo lang to ng aking amo para sa aking anak. Graduation gift niya yung ticket para maka-attend at masaksiyan ko yung pag-graduate yung anak ko sa college. So, kauwi ko lang din kasi last 4 months ago, emergency yon dahil nga sa tatay ko. So, hindi ko naman inakala na makakauwi ako at makaka-attend ako ng graduation ng anak ko. So, para sa ating mga nanay, lalo sa mga single nanay na katulad ko, sulit yung pagod, sakripisyo at pagtitiis natin bilang isang OFW na masaksihan natin na gagraduate yung anak natin, di ba? First time ko nga pala magta-travel through Emirates, so Bahrain to Dubai, Dubai to Philippines. So ayun na nga, dahil first time tayo, over luggage tayo. Pero okay lang, so nag-excess nga pala ako dito ng 7 kilo and a half. Hindi ko naman kasi akalain na kikiluhin din pala yung backpack mo at yung hand carry mo. Sa Gulf Air kasi, hindi na kinikilo yung backpack, even yung hand carry. Pero depende na lang sa mag-check-in, so, kung sino yung mag-check-in sa'yo. Pero normally, hindi na talaga chine-check yung, or kinikilo yung backpack. But anyway, okay lang, ganun talaga. Experience. Ayan, nakasakay na nga pala tayo at as usual, dito ako nakaupo sa tabi ng bintana. And ayan, tamang chill lang at nood. And syempre, magme-merienda tayo. 2 hours yung biyahe from Bahrain to Dubai. At ayan na nga, after 2 hours, nandito na tayo sa Dubai. At syempre, huwag kakalimutan magbitbit ng una. Aminin mo, ginagawa mo din yan. Noong hindi pa nagsisimula ang sigalot dito sa Middle East, ang biyahe lang nila is 45 minutes from Bahrain to Dubai. But since umiikot nga sila dahil nga sa sigalot ngayon is, ang biyahe ngayon is 2 hours. Kaya nga tumaas din ng presyo ng plane ticket. Pero wala naman tayong no choice. Kailangan nating umuwi, kailangan nating bumili ng ticket kahit mahal. And after 5 hours layover dito sa Dubai, so ayan, sasakay na kami ng airplane to Dubai to Philippines. So ayan, nandito na nga ako sa loob ng airplane and as usual, nasa tabi na naman tayo ng bintana. Alam nyo ba, ito lang pag nagbibili kayo ng ticket at gusto nyo umupo sa tabi ng bintana, pwede kayong magpa-reserve ng upuan nyo. Makikita nyo din yan doon sa email ng ticket nyo. Kaya ako, pag umuwi ako ng Pilipinas at pabalik, ganun yung ginagawa ko, nagpapareserve na ako ng upuan at lagi ako sa bintana para nakakatulog naman ako ng maayos. Kasi alam nyo ba, ang haba ng biyahe namin dito, kung straight ang biyahe mo, 9 hours or 10 hours almost. Kaya mas pinipili ko sa bintana para nakakatagilid naman ako sa gilid. At sa buong biyahe ko nga, wala akong ginawa kundi matulog, kumain. Gigising lang ako, magtatanong yung stewardess ng chicken or beef. Ganun! And after 9 hours waiting, nandito na kami sa Pilipinas. Magla-landing na kami. So, welcome to the Philippines! Being OFW, ito yung saya na hindi mo talaga ma-explain kapag uuwi ka ng Pilipinas. Halos naghalo-halo na. Kahit pagod, puyat yung biyahe mo, ay talaga naman pag nakasama mo yung pamilya mo, burado lahat yun. Dahil nga sa sobrang saya natin. And ayan, nandito lang ako sa immigration, nakapila. Pero sa tali lang naman yung pagpila mo at dito ako natagalan sa pag-antay ng maleta ko sa sobrang tagal lumabas. At paglabas ka ng maleta ko, ayun, sira. Ewan ko ba, kada uwi na lang ako ng Pilipinas, laging sira ang maleta ko. Palagay nyo sa akin, mayaman. And eto na nga, kasama ko ng aking mga anak at apo. Ang saya-saya nga nila. So ayun lang for today's video. Thank you for watching. Bye everyone!